Mahalagang kilala natin ang ating sarili, hindi lang sa sabi ng iba o sa sarili nating pagkilala, kundi kung ano ang sinasabi ng ating pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, "Maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag?" Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay self-knowledge. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Muli po, gusto kong pasalamatan lahat po ng mga subscribers ng Word of the Day. Dahil po sa inyo ay patuloy na natutulungan, natutustusan ang ating mga pangangailangan para masustain po yung ating programang Word of the Day. Thank you so much po. Mga kapatid, bakit merong mga taong judgmental? Bakit may mga taong mapagkundina? Mahilig mamuna ng iba? Isang bagay lang. Yung mga taong judgmental, yung mahilig mamuna ng iba, ay mga taong hindi nila kilala ang kanilang sarili. The more na hindi natin kilala ang ating sarili, the more na nagiging mapanghusga tayo ng kapwa, mapagparusa ng kapwa, mapanira ng kapwa, mapamuna ng kapwa. Pero kung kilala lang natin ng lubos ang ating sarili, hindi natin gagawin yon. At tayo ay magiging mas maunawain, mapagmahal, mapagpatawad at marunong tumanggap ng iba. Kaya napakahalaga ng pagkilala ng sarili. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa ating gospel ngayon. Pwede bang akayin ng bulag ang kapwa niya bulag? Hindi. Pareha silang mahuhulog sa bangin. Kaya hindi natin pwedeng punahin ang iba kung hindi natin nakikita ang ating sarili. Kaya sabi ng Panginoon sa ating gospel, alisin mo muna yung puwing sa mata mo bago mo alisin yung puwing sa mata ng iba. Kasi doon lamang natin maalis ang puwing ng iba kung alisin muna natin yung sarili nating puwing sa mata. Ito'y nagpapaalala at nag-aanyaya sa atin na tingnan muna yung sarili. Bago ka magturo ng iba, bago ka manghusga ng iba, tingnan muna ang sarili. Kaya napakahalaga ng self-knowledge, yung pagkilala mo sa iyong sarili. Kasi the more na kilala mo yung iyong sarili, the more na hawak mo ang iyong sarili, the more na kontrolado mo ang iyong sarili, at the more na magiging compassionate ka sa iba, the more na magiging mapagpasalamat ka sa iba, maunawain sa iba, mapagpatawad sa iba. Why? Kasi yung pagkilala sa atin, especially from Christian perspective, maraming pamamaraan ng pagkilala sa sarili. Gagamit ka ng psikolohiya, o kaya naman gagamit ka ng ibang tao para tanungin mo kung sino ka. Pero
At the end of the day, ikaw pa rin yung mag-filter na sasabihin ng ibang tao, di po ba? Kung tatanggapin mo o hindi. No, pagkaibigan mo, magandang sasabihin. Pagkaaway mo, syempre, masama ang sasabihin tungkol sa'yo. So at the end of the day, ikaw pa rin naman ang mag-filter kung anong tatanggapin mo o hindi. Pero ang paanyaya ngayon ay kilalanin natin ang ating sarili based on our relationship with God, based on our Christian faith. At ano nga po bang itinuturo sa atin ng Kristiyanong pananampalataya? Yung tinatawag nating Christian anthropology. Yung pagkilala ng ating sarili bilang isang Kristiyano. Una, na tayong lahat ay created humanity. Lahat tayo nilikha ng Diyos. No? Yan ay nasa Book of Genesis. Nilikha tayong wangis ng Diyos at ang Diyos ay pag-ibig, kaya tayong lahat mahal ng Diyos at tayong lahat dapat nagmamahal at nabubuhay sa pag-ibig dahil tayong lahat ay created in the image and likeness of God. So paano natin ito isa sa buhay araw-araw? Magmahal. Kapag nagmamahal ka, nagiging wangis ka ng Diyos. Pero not only that, no, alam natin na yung ating unang mga magulang ay nagkasala, nagkamali. And we share in that reality. And that is why we are what? Fallen humanity. Una, we are created. Pangalawa, we are fallen. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nadadapa. Lahat tayo makasalanan. At kung alam lang natin that we share in the same situation, that we are a fallen humanity, eh sino tayo para manghusga? Sino tayo para manlait? Sino tayo para maging mapagparusa? Sino tayo para hindi magpatawad? Di po ba? We are in the same situation. Pare-parehas tayo ng lupang kinatutungtungan. Tayong lahat makasalanan. We are a fallen humanity. So una, we are created. Pangalawa, we are fallen. Pero may pangatlo. We are redeemed humanity. Tinubos tayo. Pare-parehas tayong tinubos ni Kristo. Pare-parehas tayong kinahabagan ng Diyos. Kaya nga, kung tayo pare-parehas na kinahabagan sa kabila ng ating pagkamakasalanan ay patuloy na minahal, ano dapat yung buhay natin? Kung tayo minahal, kung tayo kinahabagan, kung tayo pinatawad ng Diyos, bagamat hindi karapat-dapat, then we should be more compassionate. We should be more loving, more understanding, more forgiving. Why? Because we are redeemed humanity. Tinubos tayo ni Jesus. So tayo ay created, fallen, and redeemed. Kung kilala lang natin ang ating sarili, hindi tayo manghuhusga. Hindi tayo mamumuna. Hindi tayo magiging mapagparusa o mapagkundina ng kapwa. Sa halip, magiging mapagmahal, magiging mapagpatawad, magiging maunawain, at magbibigay ng walang hanggang pag-asa sa mga taong nawawalan nito. Tulad natin, binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Dahil tayo ay nilikha, nagkamali, subalit tinubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagtuturo mo sa amin kung sino kami at sino ka. Kami na iyong nilikha sa iyong wangis. Kami na nagkasala at kami na iyong tinubos. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you.